Magandang araw po sa ating lahat. Sama-sama nating pakinggan ang Ebanghelyo ngayong araw. Naway magbigay ito ng liwanag at pag-asa sa ating buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong yon, dumating si Jesus isang bayan sa Samaria na tinatawag na Sicar, malapit sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito, matatagpuan ang balon ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito sapagkat siya'y napagod sa paglalakbay. Halos katanghali ang tapat noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makainom?" Wala noon ang mga alagad sapagkat bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng Samaritana, "Kayo'y Hudyo at Samaritana ako. Bakit kayo humihingi sa akin ng inumin? Sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano." Sumagot si Jesus, "Kung alam lamang ninyo kung ano ang ipinagkakaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa inyo ng inumin, marahil ay kayo ang hihingi sa Kanya at kayo na may bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay." "Ginoo," wika ng babae, "malalim ang balong ito at wala man lamang kayong panalok. Saan kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit pa ba kayo sa aming ninunong si Jacob na nagbibigay sa amin ng balong ito? Uminom siya rito pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop." Sumagot si Jesus, "Ang umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw, ngunit ang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y magiging isang bukal sa loob niya, babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." Sinabi ng babae, "Ginoo, kung gayon po'y bigyan ninyo ako ng tubig na sinasabi ninyo, nang hindi na ako mauhaw, ni pumarito pa upang sumalok. Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa," wika ni Jesus. "Wala po akong asawa," anang babae. "Tama ang sinabi mong wala kang asawa," tugon ni Jesus, "sapagkat 5 na ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa." "Totoo ang sinabi mo," sinabi ng babae. "Ginoo, sawari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito sumamba sa Diyos ang aming mga magulang. Ngunit sinasabi ninyong ang mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ng Diyos." Tinugon siya ni Jesus, "Maniwala ka sa akin, ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo, ngunit dumarating na ang panahon. Ngayon na nga na ang tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan." Sinabi ng babae, "Nalalaman ko pong paririto ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagparito niya, siya ang magpapahayag sa atin ng lahat ng bagay. Akong nagsasalita sa inyo ang tinutukoy mo," sabi ni Jesus. Dumating ng sandaling iyon ang kanyang mga alagad. Nabigla sila nang makitang nakikipag-usap siya sa isang babae. Ngunit isa man sa kanila'y walang nagtanong kung ano ang ibig ni Jesus o kaya'y kung bakit siya nakikipag-usap sa babae. Iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, "Halik kayo, tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginagawa ko. Siya na kaya ang Kristo?" Kaya't lumabas sila ng bayan at nagpunta kay Jesus. Samantala, makailang ulit na sinabi sa kanya ng mga alagad, "Rabi, kumain na po kayo." Ngunit sumagot siya, "Ako'y may pagkaing hindi ninyo alam." Kaya't nag-usap-usap ang mga alagad, "May nagdala kaya sa kanya ng pagkain?" Sinabi sa kanila ni Jesus, "Ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban na nagsugo sa akin at ganapin ang ipinagagawa niya. Hindi ba sinasabi ninyo
4 na buwan pa at aanihin na. Sinasabi ko sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid, hinog na at handa ng anihin. Ang gumagapas ay tumatanggap ng upa at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya't magkasamang nagagalak ang naghahasik at ang nag-aani. Kaya totoo ang kasabihang, iba ang naghahasik at iba naman ang nag-aani. Sinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo inihasik. Nagpagal ang iba at kayo ang nag-ani sa kanilang pinagpagalan. Maraming Samaritano sa bayang yaon ang sumampalataya kay Jesus dahil sa patutuong ito ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa, kaya't paglapit ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling nila na tumigil muna siya roon at nanatili siya roon ng 2 araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Sinabi nila sa babae, nananampalataya kami ngayon hindi dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin sa kanya, nakilala namin siya nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw ng linggo po sa ating lahat. Sa ating ebanghelyo, makikita natin si Jesus na nakikipag-usap sa isang babaeng Samaritana sa balon. Sa panahong iyon, hindi karaniwan na ang isang Hudyo ay nakikipag-usap sa isang Samaritano, lalo na sa isang babae. Ngunit ipinapakita ni Jesus na ang pag-ibig at awa ng Diyos ay walang pinipiling tao. Humingi si Jesus ng tubig, ngunit sa pag-uusap nila ay inalok niya ang babae ng tubig na nagbibigay buhay. Ang tubig na ito ay hindi lamang para sa pisikal na uhaw, kundi para sa uhaw ng kaluluwa. Ang paghahanap ng tao sa pag-ibig, kapatawaran at tunay na kahulugan ng buhay. Ang babae ay may mabigat na nakaraan, ngunit hindi siya hinusga ni Jesus. Sa halip, inanyayahan niya ito ng bagong buhay. Dahil sa karanasang iyon, iniwan ng babae ang kanyang banga at tumakbo sa bayan upang ibalita ang tungkol kay Jesus. Dahil sa kanyang patutuo, marami ang naniwala. Ipinapaalala nito sa atin na walang taong napakalayo sa awa ng Diyos. Kapag tunay nating nakilala si Jesus, hindi natin mapipigilan na magbahagi ng kanyang kabutihan sa iba. Ang tunay na pagsambay hindi lamang sa lugar, kundi sa espiritu at katotohanan. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, Ikaw ang nagbibigay ng tubig na nagbibigay buhay sa aming kaluluwa. Tulad ng babaeng Samaritana, madalas kaming nauuhaw sa pagmamahal, pag-asa at kapayapaan. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at pagkakamali. Tulungan mo kaming lumapit sa iyo ng may bukas na puso. Punuin mo ang aming buhay ng iyong biyaya upang kami rin ay maging saksi ng iyong pag-ibig sa iba. Turuan mo kaming sumamba sa iyo, sa espiritu at katotohanan at gawing buhay na patutuo ang aming mga salita at gawa. Amen. Ang kwento ng babae sa balon ay paanyaya sa bawat isa sa atin. Lumapit kay Jesus at tanggapin ang tubig na nagbibigay buhay. Kapag siya ang nakatagpo natin, nagbabago ang ating buhay at nagiging tagapagdala tayo ng mabuting balita sa iba. Naway patuloy nating hanapin si Kristo sa ating araw-araw na buhay at ibahagi ang kanyang pag-ibig sa lahat.